Okay guys, nandito tayo ngayon sa Suzuki plant. Okay? Dito sa may Camel Way. Okay, ako po si Kadyo and you're watching Motorcycle News. Okay, dito tayo ngayon dahil mag-ride tayo gamit ang Suzuki Avenir. Teka, ito papakita natin sa inyo. Dami, napakarami pong Suzuki Avenir. So ayun, papakita namin sa inyo Suzuki Avenir at saan kami pupunta and yung review nito, okay? Kakain lang muna kami. Sama ko wife ko, si Ruby, si Ann. Rock and roll! O ito, walking na kami. Papunta ng breakfast muna. Diba? Ayos dito sa Suzuki plant. See? Yeah. Hello! Mga vlogger daw. Pakaliwalas po dito sa Suzuki plant. Dito po sa may Camel Way. So yun, kakain po muna kami. Rock and roll! So ito mga kasama namin, media. Yan, syempre si Sir Alpang, yan, Sir Jong Uy. Yan, si Telly Buhay. Pag di nyo pa nakilala yan, ewan ko na ha. Yan, ang sikat na sikat sa lahat. Yan po si Buko. Buko. Rock and roll. Rock and roll. Yan, si All About Wheels, of course, si Gio. At may donut na po tayo, mga brother. Okay, Sir Darwin Salsi Top News Moto. Good morning, nandito tayo sa Suzuki Factory. Yes! It's a good day, maaraw, buti na lang. Nice. Let's eat. Let's drink. Miss Ed pala. Hi, good morning! Kain na, kain. Thank you. Okay guys, ito may binigay ang Suzuki, of course, yung aming gagamiting t-shirt, jacket para sa ride, okay? Lahat ng media na nandito, meron syempre. Okay, ayun, nakasuot na ako ng Suzuki Avenir shirt. Yan, rock and roll, di ba? Ayan, ito ang jacket. Ayan. Rock and roll, di ba? May jacket. Okay, nakita nyo na ba ang Avenir na may top box? Ito. Yan, may top box na po siya. Oh, ang ganda. Yan o, makikita nyo. Ito yung kanyang gasoline tank. Pwede, di ba? Pwede. So ito, nakapili na ako ng gagamitin ko. Yan, okay? At meron po yung kasamang helmet. Yan. So aside sa jacket, may helmet pong kasama. Sir Noel. Yeah, rock and roll. Of course, ito si Buko. Yan ang pinakamalupit ko mag-ride dito. Abang-abangan natin yan. Yan, so yan, nagbablog na po si Sir Darwin, si Sir Al. Okay. Yan. So yan po Suzuki Avenir. Handang-handa na po tayo. At pag yan po si Gilbert siya. Talaga, promise. So pag umahanda po, buti po siya, may nakakabit na po siyang GoPro. Ako, ano pala yun? 360. Kaya gamit po natin ang ating GoPro. Thank you GoPro Philippines. Itong gagamitin natin habang umaandar po tayo. So medyo konting interview tayo. Para ano ba ang na-expect namin from Michael Buko ngayon dito sa Avenir na to? Wala, dahil kasama nyo ako, expect nyo na, puro kalokohan tayo ngayon. Lap trip lang tayo mga papi. Lap trip, rock and roll. At sa biyahe natin, walang pabilisan to, papi. Oo naman. Kasi ang buhay mga paps, hindi pabilisan, kundi pasarapan. Oh, narinig nyo, pasarapan mga kaibigan. Ito pala si Gio, behind All About Wheels. O diba, rock and roll. Ano, Papa Gio, excited na ba ngayon? Excited, syempre. Rock and roll. Pareho kaming gamit na mga Avenir. Okay, rock and roll po tayo. Yan. Mameds! Hi, good morning! Shout out! Hello sa lahat! Oras na para magmotor. Idol namin si Kadyo.
Papatelli in the house! Yes, hello. Anong gagawin natin? Okay, game na. Ito talagang game na. Andam na kami. Magsusot na ako ng helmet. Rock and roll! Tapos, after that, doon na tayo mag-train. Okay? Okay. Tapos si Sir June at saka si Sir Eric and other executives, nandun sila sa Villas Escudero. Doon na lang tayo. Okay? And mga sir, idagdag ko lang. Sinama po namin yung pinakabago natin na Avinista meron top box Ayun. para mas ma-highlight doon sa mga katanungan na hindi daw pwedeng or hindi pwede lagyan ng top box. Saan galing yung bracket? Yun, yung bracket gawa ng Suzuki mismo yan. Alright, so mabibili nila dito yan? Hindi. Pinasadya. Pinasadya, okay. Ako nagbebenta. Yun! Bili lang ng bili. Bracket, may nagbebenta? Wala pa sa ngayon eh. Ay, hindi pa. Usap PM. PM niyo po si James Orlanda. Bibigay ko number niyan, alam ko. Okay, so photo tayo guys. Alright, ito na kami. Ito si Gilbert Chow. At ito si Darwin. At ang lahat ng mga kaibigan na sa media. Rock and roll po tayo ngayon. At lahat po, mga paparazzi, magkakasama dyan. Ito po ang Suzuki Avenue. Rock and roll. So ayan, nandito na tayo sa Shell. Nagpapagas po muna tayo. O diba, napaka-convenient na nasa puwetan ang inyong gasolina. Di ba, Manong? Oo. Michael Buko in the house. Kayang-kaya po kahit mga babaeng maliliit. Ayan. O din. Dito yan. So, Yun lang problema mo sa tuhod. ito po talaga ang pinagkakunan ng niyan. Ng itsura sa ilalim at yung kanilang DNA pareho lang. Yan ang Suzuki Birdman. Ito ang Avenue, bagong-bago. Makikita nyo, parehong-pareho po ang ilalim niyan. Gulong. Diba? Okay. Very good. So ngayon, mag-i-enjoy po tayong maneho tong Suzuki Avenue. Tignan natin kung okay. Tignan natin kung pwedeng ipanlaban sa mga scooter na nasa market ngayon. Yan, may top box. Ayan, di ba? Diba? Pasadya po ng Suzuki yan, ano? Nagsabi sila na. O, nakita nyo ba? Yung top box niya sa Suzuki Avenue. So, nakakapagpagasolina pa rin po. Dahil maganda yung pagkakagawa ng kanyang bracket. Ito po yan. Yan po ang bracket niya. Diba? Okay, calling on SEC Philippines. SEC, gawa na kayo ng bracket for Avenue. Mukhang bebenta naman po ang Suzuki Avenue sa market. Rock and roll! So, papahangin muna natin ang ating mga gulong. Ang hangin po nito is 26-36. Okay? Yan. Hangin-hangin para sa rider na mahangin. Rock and roll. Short minds as we travel. Take care of our families and leave us behind. In Jesus' name. Amen. Alright, game na! Rock and roll! Yan ang ating mga videographers and photographers! High beam! Kailangan naka-high beam po tayo lahat. Okay, game na tayo. We'll ride. Let's do this! Rock and roll! Ang media na vlogger, si Kajo.
Eto na guys, na-traffic na kami. May kasabihan, kahit gaano kang katulin, sa stoplight tayo magkikita-kita. Idol ko si Kadyo. Rock and roll! Okay, nandito kami ngayon. Nagpahinga. Anong road to, Papa Telly? Oy, papi! Anong daan to? Hindi, naligaw rin lang. Oh, basta kami, sumusunod lang. Ako pa tinanong mo Yan po ang ating mga avenis. Okay guys, so far ang masasabi ko lang dito sa avenis, pagdating sa kanyang handling, panalo, no? Mas maganda handling nito dun sa Bergman. Pagdating naman po sa makina, halos ganun din ang laruan. Kukunin mo, lalaruin mo yung yung timpla ng throttle mo para makuha mo yung steady na speed, okay? Panalo. Kayang-kaya po yung maneho to. Diba po? Yan ang Avenis. Yung power, sakto lang. Pero wag ka siyempre mag-expect na meron tong malupit na acceleration at saka dulo. Wala po nun. Pero makakasabay ka naman sa mga ibang scooters, no? Kahit pa paano, no? Wag lang sa may inner lane masyado dahil yung power nito is sakto lang, okay? Kamusta naman ang handling para sa'yo? Maganda yung handling, super smooth. Lalo na pagka isisingit-singit. Grabe, kayang-kaya. Panalo, no? Oo. Wala kang alalahanin sa pagsingit. Habi, question lang. Ito, malalaki to eh. Kamusta yung power? I love you, Kadyo. Kamusta yung power, pare? Okay, yung acceleration, okay. Pero dahil nga 125cc, tapos ang laki namin ni Oo, Ford. tol, laki nito sport eh. Nasa Ano ba height mo? 6'2". 6'2". Ako 5'11". So may konting struggle sa amin sa back. Eh, kamusta nga yung footrest nyo? Yung sa paa, pag long ride? Yung sa paa, medyo sakto naman yung pasok naman yung paa ko eh. So okay naman. Ang nagiging ko nga lang talaga siguro dahil baka bagong kain ako. Kaya siguro talagang Tsaka yung tuhod. medyo nag-aalanganin. Maabot sa... Ikaw, may ano ka sa tuhod eh. Kamusta sa tuhod, my friend? Swak na swak. Actually, may correct lang ako. May sinabi si Gilbert, ang height niya 5'7". Oo. Ay, 5'11". Oo. 5 yung height, 11 yun. Totoo yan. Labs na labs ko si... Kickboxer yan, I love kickboxer. you, Turban Rider! Ano, kamusta pare sa pagdating sa overall, yung comfort? Comfort, wala akong masabi. Sitting, riding position, very upright. So, pwede kang mag-adjust kasi malawak yung seat. Yung legroom is okay na okay. Sakto sa akin. Ayun. O sige, babalikan namin kayo. Magpapainit lang kami dito. Eto, Papa Buko, ano masasabi mo sa Avenis? Ha? Ang smooth niyang manakbo mga papi, okay yung power delivery at isa sa gusto ko sa kanya Magandang gamitin kasi abot to. Yun. O, picture na. Rock and roll. Ano ba yan, James? So yun, so far so good. Maganda yung ride namin papunta rito sa lugar na to. Malapit na kami sa Villa Escudero. Sa ngayon, masasabi ko dito sa ride ng Avenis, okay na okay siya, napaka-komportable. Hindi mo nga lang talaga makukuha yung power na hinahanap mo, yung arangkada, yung ganun ba. Kumbaga, lalaruin mo talaga yung kanyang throttle, kukunin mo sa medyo gitna yun eh, para ma-maintain mo yung magandang speed, para may torque.
Pero overall, panalo yung comfort, yung handling, yung suspension. Okay na okay to guys. Tapos syempre yung kanyang tawag dito, speedometer, makikita mo lahat ng mga needed information, pati yung gas mileage mo, yung kanyang fuel consumption, makikita mo doon, tsaka syempre yung oras. And napakalaki po ng speedometer, makikita mo anong nang tinatakbo mo. Siguro naka-top speed ako ngayon, mga 82 lang, kasi nakapila kami, hindi naman kami talaga katrate. Pero okay naman siya, maganda naman yung kanyang power delivery kahit paakyat, di ba? Rock and roll. Ayun. Pila-pila. Mga chong, pwedeng-pwede to sa out of town rides at pwedeng-pwede rin siya sa city rides lalo na. Kasi matipid, comfortable, marami kang mailalagay dahil malaki yung U-box. Okay na okay to kahit mas lalo pang araw-araw, no? Nagagamitin mo sa pampasok o everything, pang commute lang sa city. Ngayon kung balak nyo bumiyahe na malalayo, pwede rin. Pwede kang makipagsabayan sa mga friends nyo na mas malalaki yung mga displacement. Huwag na yung mga big bikes ha. Pero eto may makakasabay ito. At maganda nito, lamang ka sa fuel consumption. Okay? Okay guys, ang maganda sa Avenis, yung floorboard. Eto, yan oh. Kulay board. Kulay board. Kasi ang bag ni Buko. Diba? Yan maganda yung floorboard na yan. Yan. Kasi guys, marami kayong mailalagay sa footboard. Diba? Yung mga angkas, pwede pa kayo makapag-angkas ng mga... Wala, gulay lang pala. Yung mga kagaya ni Kadjo na Laki ng paa, di ba? Alam mo naman yung kaming malalaking paa. Yeah! Kailangan Kickboxer malaking to ha! floorboard. Nakain yung mga madalas mamalengke. Yun! Alright! Narating din kami sa Villa Escudero. Welcome to my birthday party. Yun, birthday ni Papa Terry. Okay guys, andito na kami sa may receiving area. Dito namin pinark yung mga Avenis. Yan, di ba? Ganda ng tent. For daily abuse. Ayun, ang bagal umikot. Daily abuse bike, pwede no? Daily abuse, nice. Okay siya, okay siyang motorcycle, scooter. Pwede. Okay, so nandito tayo sa Villa Escudero. Okay. Yan yun. Yan. Chandelier na lang. Panalo na. Tapos ito, syempre, may gitarista. Ayos ang galing ang ginawa ni Suzuki dito. Makikita nyo yan. This is a certified trip advisor Shenalu. Yan. Galing oh. Diba? Ang ganda dito. Wait lang. O diba? Panalo. Okay, dito na kami sa... Naghihintay na lang kami, no? Sasakay daw kami ng Carabao. Okay, dito sa Villa Escudero. Kasi kakain kami doon ata sa may ano. May parang falls yun, no? Han? Yung kakainan. Kaya ito, hintay-hintay lang. Mamaya papayda namin sa iyo yung Carabao experience, okay? Siyempre ito pong Suzuki Avenis ride na to is not just to review the Suzuki Avenis. Of course, para rin makita yung aming pinuntahan destinasyon. Iyan oh. Oh, may check-up ng bag. Yan, nandito tayo sa Villa Escudero. Yung ticket daw, Han. Okay, dito yun. Okay, check muna tayo. Okay dito.
Salamat po. Ito po, may jet plane. Mga Villa Escudero truck. Okay, meron din dito aeroplane. Yan, ang Abenis. Rock and roll ang Abenis na yan. Ninja riding attire. Yan, di ba? Okay, walking tayo dito. Okay ba? Tignan natin yung lugar. Yan. Yan mga ladies and gentlemen. Look at that. Ang mga bayani. The Suzuki Abenis. Abenis! Oh, mag-aabang na ng kalabaw. Sasakyan namin ng kalabaw. Mag-aabang kami ng kalabaw dito. Yun, may tangke doon guys. May tangke. Yan, nakita nyo? Tangke. Yung entrance pa lang at saka yung tong receiving area pa lang kung saan papunta kami sa mga lugar na kami pupuntahan sa kakainan namin dito is maaliwalas na. Tingnan ang lapad niyan, ang lawak niyan. Diyan. Di ba? Nalo. Pwede rin yung ipasok ang mga motor nyo rito para hindi nyo na kailangan magkarabaw. Di ba? Okay dito sa Villa Escudero. Yan. Rock and roll. Okay guys, ito ang ating sasakyan ngayon. Oh, yan. So ang pangalan ng kalabaw ay si Sandara. Daigang mga electric vehicle. Ang dami kaya natin. Actually, may comparison kami, kalabaw at saka Abenis. Alas parehas lang. Tibay no, 1 Carabao power. So ayun, nandito na kami. At yan ito ang ginamit naming sasakyan. Si Sandara. 1 Carabao CC. Yan, si Miss Ninuka. Yan, mababasa nyo, waterfalls. Ibig sabihin, nalalaglag ang water dyan. Waterfall. Waterfall. Yun, eto na, nandito na tayo sa eatery. Resto. Pasko na, opo, Pasko na. Pagpapatugtog ng Pasko. Waterfall. Ito pala yung waterfall. De, water fountain yan, guys. Okay, kasi kukuha mo yung tsinelas. Tigas kasi ulo ko eh. Hindi ako nagdala. Ito yung store ng tsinelas. Okay, pipili lang kami. Meron tayong sleepers. Sleepers. Okay? Yan yun. Ang ganda, di ba? Hydroelectric power plant. Opo, isa po yan sa weapon ni Voltes 5. Let's go. Waterfalls. And can you see the falls? Yan. Did you look at that? Alright. See? Oh, tarahan. Pwesto na tayo. Yan ang waterfall. Maganda rito mga kaibigan. I like it. I like the place. It's so cozy. Very may nature's touch talaga. Panalo kasi totoo naman nasa nature ka. And ang ganda nung mga paganyan-ganyan na falls, di ba?
Huwag lang sana lumakas yan. So yan, nagpo-provide ng electric power yan, guys. Diba? Makakain ka pa. Huwag ka lang makukuryente. So, hindi naman po alat ng patay gutom. O ayun, di ba? Okay dito kumain sa Villa Escudero, lalo na may falls, hydroelectric, whatever, magnetic ni voltage 5. Yan, rock and roll, di ba? Ano? Enjoy dito, enjoy. Enjoy lalo na nakapunta kami rito gamit ang Suzuki Avenue. Ito may entertainment, tignan natin. Okay guys, kasama natin ngayon si Michael Buko, of course. Tatanungin natin regarding dun sa ergonomics tsaka yung ease of operation ng bagong Avenis. Papa Mike, ano nga ba masasabi mo sa ergonomics pare? Yung pinaka placement ng mga instrument, controls, everything, pati Well, sa akin, tamang-tama lang, lalo na yung pati yung mga posisyon ng mga buttons yan, mga pindutan, mga switch. Kasi hindi ka malilito eh. Like tayo, so kagaya natin ng mga matagal na nag-ride, so tayo, kahit di natin tignan mismo. No, kapa-kapa na lang. Oo, alam natin kung ano yung unahin natin eh. Meron kasi dyan ako ng mga retest na motor na minsan, bumubusina ako, pero hindi pala busina na oh, yung pala, yung signal light. Oo. Eto hindi. Sakto talaga yung mga switch niya, yung sa nakaposisyon. So, upright siya. Hindi naman nakakangalay. So, usually kasi pag medyo malayo yung sakit dito. Ayun din. Relax ka lang dito pati. Okay naman yung response niya. Sa akin ang sweetest spot niya, lalo pag tumatakbo ka. 70 to 80. Yan. Yun. Tapos pag gusto mo pa umangat doon, medyo mabagal na siya sa 90 to 100. Pero kanina, yung nasa long stretch tayo, inaabot ko yun eh. Pero sweetest spots niya yan, 70 to 80 yan. Tapos malaki ka pa, di ba? Oo. Tapos ang gusto ko dito yung syempre may eco mode, then yung temperature meron siya. Oo, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Sa akin to, pwede to sa mga nagtitipid. Yun. Sa mga gusto makatipid, kasi thumbs up ako pagdating sa fuel economy niya, tipid sobra. Matibay. Oo, kung hanap mo yung makakatipid ka ng pamasahe, makakatipid ka ng panggas, Avenis yung mga papi. Tapos kung nasa lugar ka na mga traffic, Avenis ka na. Mayayain ako dyan eh. Okay guys, kasama naman natin syempre si Telly Buhay. Walang hindi nakakilala kay Papa Tels. Papa Tels, ang tanong lang. Yes, Papi. Pagdating sa comfort at suspension tsaka riding stance ng Suzuki Avenue, ano masasabi mo? Siguro sa riding position, it's very upright. So wala akong issue sa kanyang discomfort. Yung legroom is okay, good enough. Not too wide as the Bergman, pero it's okay. And as for the suspension, it's a little stiff for my taste. Pero then again, I'm coming from a perspective of a dirt rider. So, pero perfect sa road. Wala akong masabi sa road. Pero konting bumps, you're gonna feel it. Pero all in all, I'm satisfied with the seating position, legroom, and suspension. Considering it has more features than the Bergman, I could even say na mas maraming okay na bagay. It's surprising na mas mura siya ng konti sa Bergman. I'm gonna take that. I'll take that as a good thing. Okay brother, ngayon kasama natin syempre si Gilbert Chow. Pucha, para kickboxer na media to. Kaya ito, unang tanong, ang kaisa-isang tanong lang naman natin regarding sa Avenis. Yung pagdating sa handling, ano masasabi mo? Ay, nimble handling.
sabi nga ni Suzuki, your muscular sporty scooter. So, muscular ang dating niya. Pero huwag ka ma-intimidate dun sa parang yung road presence niya kasi madali siya gamitin, magandalhin. Kanina nga puro traffic tayo pero sisiw lang. Perfect siya pang araw-araw. Hindi nakakapagod dalhin. Gusto ko yung fuel filler niya na nasa likod. Convenient kasi pag may nakatali ka sa upuan mo, hindi mo kailangan baklasin para magpakarga ng gas. Tapos gusto ko rin yung instrument panel niya kasi marami siya information. Biruin mo sa scooter sa ganyang segment, meron siyang engine temperature gauge, meron. Tapos meron siya nung real time na fuel economy. So na i-read out niya sa'yo. Nakikita mo kung matakaw ka ba sa consumer, hindi. So para sa akin okay siya pang all around everyday scooter. Ngayon na total kasama natin si Ford. Ito malaki to eh. Kaya tatanungin natin si Ford tungkol sa torque, tsaka speed, tsaka yung power ng mga pa. Actually, hi pala sa mga viewers ni Kadyo, no. Regarding torque, regarding tsaka power, no. Okay na okay siya for everyday ride, no. Hindi mo naman kailangan, lalo na sa traffic, hindi mo naman kailangan na sobrang malakas yung power, malakas yung kapit sa daan. So, kung usual na gapang lalo na sa traffic na-experience na natin ngayon. So, perfect tong Suzuki Avinis na to. Tsaka more than 6'2" ka, no? Yes. Ang laking tao niya ni Oo. So, yung regarding din sa seating position ko, yung pa ako sakto lang din naman, no. Kung short rides lang naman, hindi naman din nangangailangan niya na kailangan sobrang komportable ka. So kung everyday riding lang naman na 1 hour traffic lang naman yung max mong madadaanan, bagay na bagay itong Suzuki Avinis na. So, Pare, panalo siya regarding sa akin, panalo siya with regards to convenience. Yung price point niya na 77,900 na Biyahe namin ng kumbaga within reach ng common Pinoys na riders natin. yan si Papa James. Tatanungin lang natin si Papa James tungkol sa kanyang braking system. Yung braking, kamusta ba yung safety niya, yung ating Suzuki Avinis? Actually, yung braking system niya, safe na safe, especially dun sa mga bagong magmumotor pa lang. Ito yung marirecommend kayo. Super. Kasi hindi ako nakaranas ng kaba. So may confidence. Yeah, oo. Kasi alam ko yung braking system niya talagang hindi ka ipapahiya eh. Alam ko combi pa yan eh, combi brake. Combi yung niya. Kaya hindi ka papahiya. Yung confidence mo dun sa motor, nandun na lang. So, pang macho na, hindi naman yung namimili ng, pero siguro yung mga beginners na gustong matuto or magkaroon ng maxi scooter na katulad dito, recommended ko. Highly recommend. O yun galing na po sa mga media dito po yan, matatagal na po sa industry. Talaga pong okay ang Suzuki Avinis. Tama, brother? Yes, Yun. super. So rock and roll. Marami pa pong kung gusto makita yung mga Suzuki Avinis, panoorin nyo lang lahat ng mga reviews ng mga kaibigan natin sa motovlogging at saka sa media. Maganda talaga ang motor na yan. Don't forget. Yeah, rock Like and roll. and share and like and share. Thank you guys. Okay guys, kung gusto nyo makakita yung dam, ito yun Wow! Actually, okay to dito. Talagang mag-i-enjoy kayo. Nakakatanggal ng stress. Ito, pakita ko sa inyo. Diba? Ganda. Yun, pwede ka pa mag-rafting doon. Rafting ba yun? Ano siya? Okay, parang nag-rafting nga. Hindi siya bangka eh. Kung gusto nyo rito pumunta, malapit lang naman to. Sa may Quezon lang to. Enjoy pa yung ride papunta rito. Lalo na kung naka-Suzuki motorcycles kayo. Siyempre. Okay, so that's it, no? Pabalik na kami sa motor. We're heading back to Suzuki Philippines headquarters, no? Okay. At narinig nyo naman sa mga kasama ko dito na media kung ano tingin nila dun sa Suzuki Avinis, no? So, all in all, very good. Very good ang impression
ng ating mga kasama sa media and myself also. Okay guys, mabilisang review tayo dito sa Suzuki Avenis, no? Walkthrough lang, no? Okay, tignan natin ha, wait lang. Okay, yan po ang Suzuki Avenis. Okay, nandyan po yung helmet na suot ko. Ikot lang po tayo. Marami nang po nakakita sa inyo nito in person, I know. Pero syempre kasama to sa review para sa mga hindi po nakakakita nito in person. Okay? Okay, rock and roll. Unahin natin ang ilaw. Guys, ang ilaw nito is LED, no? Bulb pa po itong kanyang mga signal lights, pero LED na po to at may daytime running lights po yan. Puntahan natin ang likod. Bulb again, bulb, pero this is LED. Okay, maganda po yan. Okay, yung design wise, meron po tayo dito maliit na design lang po to, hindi po to windbreaker or wind visor, no? And maganda ang mga curves, sharp po yung mga edges niya. Tapos may makita po kayo rito parang two-tone ng datingan dito sa white color ng ng Avenis, no? Kung titignan nyo, kamukha nga naman ni Donkey, pero imagine lagi siyang masaya, di ba? Rock and roll. Ito sa Avenis, wala ganong decals, kundi ito lang. At may napakalaking emblem ng Avenis dito. Ang laki-laki, makapal, ang ganda. Nagmumukha talaga mamahalin ng Avenis. Okay? At ang seats, mamaya na po muna pala, maganda po pala ang paint job nito. At ang kanyang overall look. Yan, may Suzuki sticker po doon. Okay na okay po siya. Ngayon, ito po yung kanyang haba. Papakita natin, haba. Yan, at yan din po yung kanyang wheelbase. May tabi natin dito. Ang ground clearance, ito na rin. Ang seat height, yun na rin po. At, okay, ang kanyang lapad. There you go. At ang kanyang timbang. Rock and roll, guys. Okay. Again, dun na naman tayo ulit sa ating pong design muna. No? Ito, meron po ditong reflectorized circle, no? Sa kabila meron din po niyan, so mas safe po tayo. Okay, yan po sa ating looks. At syempre, kasama na rin po dito sa design aesthetics yung kanyang pong retractable na foot pegs para sa passenger. Okay? Okay, again, meron tayo rito magandang malapad, spacious na floorboard na pwede mong lagyan ng mga bag mo. Marami ka madadala rito, mas lalo na pag naglagay ka pa dito ng top box. Meron po tayong hook dito para sabit ang bag natin at meron po tayong isa pa rito retractable, okay? Dito meron po tayong ano tawag dito? Pocket, no? Kasya po ang phone dyan. At syempre, ang ating pong ignition key shutter, meron po siyang safety. Ito po is syempre pagka tinurn nyo dito, bubukas po ang ating palitan natin mamaya. Bubuksan natin ang ating underseat compartment. Okay, bago po yan, makikita natin ang instrument controls dito. Meron po tayong kill switch dito na push starter. Sa kabila meron po tayong kasi daytime running lights na to, so wala na pong switch sa ilaw kundi high beam and low beam lang. And of course, ito yung ating toggle for our signal lights at yung ating horn, okay? At meron po tayong logo dito, okay? Ng Suzuki. At of course, pag binuksan mo dito, secured inside, meron po tayong USB charger. Kasya po dito ang inyong cellphone pang inyong charge, okay? Buksan natin para makita nyo ang instrumentation ng kanyang speedometer, okay? Meron po tayo ditong clock, meron po tayo ditong fuel gauge, meron din tayo ditong temperature gauge, at meron tayong ditong trip A, B at yung odometer, at of course meron tayong dito yung reading ng iyong fuel consumption, meron dyan, okay? Reset nyo lang lagi yan para makuha nyo yung right fuel consumption reading nyo rito, okay? What else? That's all for the aesthetics. Okay, yan yung ilaw niya, ang ganda, di ba? Pag pineno nyo, buong buo yan. Okay? At dito sa harap, eto na yung smiling face. Di ba? Panalo. Ba? Okay na okay.
At meron tayong Suzuki emblem dyan, okay? Tanggalin lang natin ng helmet. Bago yan, pakita ko sa inyo yung magandang kanyang mga side mirrors. Kitang-kita po lahat, very ergonomic. Okay, buksan na muna natin yung ating trunk or compartment. But before that, meron po tayong magandang seat, very comfortable. Ang material niya maganda, hindi kayo mag-slide, no? Minsan kasi pag napapapreno na i-slide, maganda rito. Two-tone na gray and black at meron po tayong stitching dito. Okay, na red. Excuse me! And of course, hindi natin kakalimutan yung yung ating gasoline tank dito. Para mabuksan yan, kunin natin ang susi. Okay, ito po yan sa may ilalim, sa tapalodo, sa may ating mudguard sa side, sa left side. At pag binuksan nyo, yun, bukas na, pwede ka na magpagas, okay? Rock and roll, kunin natin ulit. Pakita muna natin pala yung ating mudguard, okay? Doble-doble po mudguard natin dyan. Meron pa po tayo dito, tire hugger. At ang size po ng gulong niya sa likod, ito. At sa harap ay ito. Okay, at of course, pakita natin yung kanyang braking system. Ang braking system po niya is disc brake sa harap at drum brake sa likod. Okay, again, 125cc po ito. Pareho po ng makina ng Suzuki Bergman. And of course, itong kanyang very nice designed muffler. Okay, yan, napakaganda po, napakaganda. Okay, okay, total pinag-uusapan na rin natin ang preno. Ang preno po nito ay combi braking na. Pag pinihit nyo ang left brake lever, harap at likod ang mag-a-apply ng brakes. 30% sa harap, 70% sa likod. At syempre meron din po tayo dito sa harap na ating front brake. Ito po ay hindi ABS pero okay na, maganda at sapat po ang kanyang braking system. At ito meron po tayong park brake. Pag in-engage nyo yan, naka-engage na po ang yung brakes at hindi nagugulong yan. Okay guys? Okay, medyo po nauubos ang aking boses dahil pasensya na po dahil po nagmamadali po kami. Dahil magdidilim na at sasaksak ko lang po muna yung susi. Yan, wala pong kit. Tingin-tingin na nasasaksak ko yung susi. Ito, buksan na natin ang top box. Ang top box napakaluwag. Yan. Ay, hindi ko po ginamit ang aking GoPro ngayon. Mamadali na ako kaya po itong cellphone ko ginamit ko ngayon. But again, napakaluwag po nitong ating top box, under seat compartment. No, kasya po ang half face helmet. Full face daw kasya pero depende na lang sa laki ng full face helmet mo. Okay guys? Yeah. Proper tire pressure. Yan po, i-post nyo na lang yan ang inyong proper tire pressure. Okay? Okay, ang price po ng bagong Avinis ay 77,000 pesos, okay? Across the board, dahil isa lang naman po ang model at unit nito. Ang model at ang variation nito, isa lang, okay? Suzuki Avinis, iba-iba lang po ang kanyang kulay, okay? 77,000 pesos for a good, sporty, muscular scooter. Dependable, very convenient, okay din ang power, very safe to use, and very economical. Saan ka pa? Maganda po ang Suzuki Avinis. Okay guys? Okay siya kasi I also own the Suzuki Bergman. Halos ganun din yung kanyang ride, no? Yung kanyang power. Pero yung handling is different. Mas maganda handling nito. Very nimble ito. Yun lang nagustuhan ko dito sa Suzuki Avinis. Okay? And pagdating sa convenience, panalong-panalo, nakakuha 45 kilometers per liter dito at walwal na po yun guys, okay? Ayun, okay, so enjoy. Maganda talaga ang Suzuki Avinis. If you're interested, punta lang po kayo sa mga dealers nyo. Look for the Suzuki Avinis, mura po to. 77,000, 125cc engine, tatak Suzuki Pam brand, di ba? Panalong-panalo po to. Saan pa po ba kayo, di ba? O ayun. Yun lang po masasabi ko sa Suzuki Avinis. At narinig nyo naman mga sinabi ng aking mga kaamigo sa ating pong test dito sa Suzuki Avinis, dito po sa magandang lugar sa Quezon, which is ang Villa Escudero, di ba? Suzuki Avinis, papakita pa sa inyo mga walk around photos and videos, no? Walk around na photo, bago yun, di ba? Anyways, again, yun lang po. Ako po ulit si Kadyo at kasama po ng aking asawa na si Ana, nandun na kalat-kalat na. We would like to say thank you and watch again yung aming mga susunod pa mga videos
Again, I'm Kadyo and thanks for watching Motorcycle News. See you guys next time.